Ito mga par, meron siyang pin sa gitna. Pagkatapos mga par, meron siyang butas sa gitna. Bali, dyan lang ipapasok yung baga. Kailangan natin to panel. Siya yung magsisilbing embudo papunta sa butas. Dito natin ipapasok yung uling na nagbabaga para diretso hanggang sa ilalim. Pag kasi hindi nilagyan ng ganyan, masusunog yung damo. Yan o, diretso yung butas niya sa ilalim. So, magpapabaga na tayo ng uling. Kailangan lang natin na magpa-apoy ng ganito. Ito yung ipapasok natin dun sa butas. Yan, pagkatapos, kapag umuusok na sa ganyan, pwede na natin tanggalin to. Tanggalin na natin yung imbudo. Ayan na siya. Umuusok na. Then, kapag gumapoy na, ibabalik lang natin yung pin sa taas. Kasi mga par, yung itaas, hindi naman talaga yun ang labasan niya ng usok. Lumalabas yung usok sa ibaba. Ayan, yung mga labasan ng usok. 4 yan. Yun o. 4 paikot. Yun. Kung saan lang siya pinapaapoy. Ayan na, yung apoy. Maapoy na. Lalabas din yan sa bunganga. Ito na, babalik na natin yung kanyang pin. Kapag yung apoy niya malakas na, pwede na nating takpan sa taas dahil sa ibaba siya uusok. So ang tanong ngayon mga par, bakit kami nakakapag-uling dito sa bundok? Simple lang mga par, maingay yung chainsaw kahit sa kabilang barangay ay maririnig, kahit yung kapitan namin maririnig. Ang kagandahan mga par, hindi kami nagpuputol ng kahoy bundok. For example, akasya, nara, or teka. Basta yung mga kahoy na bundok, hindi namin pinuputol. Ang mga inuuling namin, mga sampalok. Dahil sobrang kapal na po, tinitrim lang namin. At yung iba, pinuputol namin dahil nagiging maasim. Ito, gaya nito mga par. Binawas namin yung sanga niya kasi sobrang kapal, hindi na po nagpo-produce ng bunga ng maayos. Pero mas maganda talaga mga par na kumuha ng permit para iwas aberya. Ang kaso, pag nahuli ka mga par, halimbawa kami nahuli, kukunin lang naman yung chainsaw at ipapakita namin yung mga picture ng mga kinakarbon namin. Kasi bago namin putulan, pinipicture lang po namin para ebidensya.